Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Bernie, taga Bicol, pero sa Maynila ako nag-aral ng kolehiyo. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan namin ng kaibigan ko nang minsan magbiyahe kami papuntang Bicol. Nag-aaral pa kami noon sa college. 60th birthday ng nanay ko. Kaya't kinulit nila ako na umuwi nun dahil maghahanda raw sila at kakati ng baboy at mga manok. Mahigit 10 oras din ang naging biyahe namin sakay ng bus. Pangalanan na lang po nating Reynold itong kaibigan ko. Itong si Reynold ay may ugaling mabilis magalit o mapikon. Kumbaga, seryoso ito sa mga bagay-bagay. Akala ko nga ay hindi ito sasama. Pero sa 6 na inimbitahan ko, siya lang yung nagsabing sasama. Nababagot daw kasi siya nung manatili sa bahay nila. Bakasyon naman noon, tapos parating na ang Semana Santa. Nang minsang huminto nun ang bus sa isang bayan na hindi ko maalala kung saan. Gabi kasi yon at naatulog pa kami. May sumakay noon ng isang binatilyo. Medyo marungis ang itsura niya, madumi ang damit, may amoy at namamalimos. Nakatakbo na ang bus bago pa ito mapuna ng konduktor. Sinakto kasi nitong umakyat habang nasa labas ang driver at konduktor. Pabababain na sana nila ito, pero sumakto namang nasa madilim na parte ang dinadaanan namin noon, kaya naawa sila. Naiidlip pa kami nang sumakay yung binatilyong yon. Nagising lang kami nang bigla na lang nitong kalabitin si Reynold at hininga ng pera. Medyo nagulat at nahintakutan pa noon si Reynold dahil medyo madilim yung ilaw sa loob ng bus. Halata ko agad yung inis sa boses niya. Tiningnan niya ng masama yung binatilyo at sanabihang lumayo ito, sabay takip ng ilong. Hindi ko na lang sila pinansin at tumingin na lang ako sa ibang direksyon. Pero kinalabit din ako nito. Kumuha naman ako ng coin sa bulsa ng bag at inabot ko sa kanya. Pero pinigilan ako ni Reynold. Budol daw ang ganong klase. Pero iniabot ko pa rin dito ang barya para tantanan na ako. Pagkatanggap nito ng barya ay kay Reynold ulit siya humarap at inilahad ang kamay. Pero tinaboy lang niya ito at sinabihang umalis na sa tabi niya. Pinagsabihan niya rin itong bumaba na. Kundi makakatikim ito ng kutos at tinawag niya yung konduktor para pababain na ito. Halatang iritable na siya noon sa amoy ng binatilyo. Nung huminto ang bus ay pinababa na nila ito. Nagulat na lang kami nang bila niyang sapukin sa batok si Reynold, sabay takbo pababa. Asar na asar no si Reynold. Ang lakas daw ng pagkakabatok sa kanya at naiwan pa yung amoy nun. Hanggang sa mag-umaga na at naarating na kami sa katabing bayan. Wala na siyang imik nun. Parang di pa rin siya maka-move on sa pambabatok sa kanya nung binatilyo. Saktong pagdating noon sa mismong lugar namin ay nagsimula nang makaramdam si Reynold ng pananakit ng tiyan. Di na niya mapigilang sumuka noon dahil bigla raw humilab yung sikmura niya. Ang akala namin ay dahil lang sa mahabang biyahe. Pinapahinga muna namin siya noon. Nang medyo maayos na ang pakiramdam niya ay niyaya ko na siyang kumain ng tanghalian. Mas sarap pa naman ang mga ulam na niluto para sa amin noon ni nanay. Pero sa kalagitnaan ng pagkain namin, bigla na lang napahawak si Reynold sa tiyan niya. Sunod ay napatakbo ito sa lababo. Hindi na siya nakakain noon dahil namimilipit na naman siya sa sakit. Dinala namin siya sa pinakamalapit na pagamutan. Kinabitan siya ng swero dahil dehydrated na daw siya. May pinainom din sa kanya para sa sakit ng tiyan. Habang nasa ospital kami, nagkukwento siya na parang nakikita daw niya yung binatilyo. Palagi raw siya nitong tinitingnan ng masama. Ang sabi ko naman, hindi ko yun nakita. Imposible namang sundan kami nun, napakalayo na. Pero pinagpilitan niyang nakikita niya ito kahit saan. Pakiramdam ko nun ay nagdidiliryo na lang siya dahil sa sakit ng tiyan. Isang gabi kaming nanatili doon sa ospital. Birthday pa naman ni nanay noon kinabukasan. Maagang na-discharge si Reynold. Medyo nawala na raw ng kaunti yung pananakit ng tiyan niya.
Pero hindi namin gaanong na-enjoy yung kaarawan ni nanay nun. Dahil sa kalagitnaan ng pagtitipon ay bigla na lang napadaing ng sakit noon si Reynold. Sinabi pa nito na nakita nito yung binatilyo na isa sa mga bisita ni nanay. Imposible ka ako yon dahil mga kakilala at kaibigan lang ang naimbitahan sa kaarawan ni nanay. Nangingiyak na niyang pinagdidiinang andoon yung binatilyo. Matalim pangaraw ang pagkakatitig sa kanya. Sinamahan kami noon ng tiyahin ko na kapatid ni nanay sa isang manggagamot. Baka raw kasi nausog si Reynold o di kaya ay naaswang. Kung hindi pa pinaangat ng manggagamot ang damit ni Reynold ay hindi namin makikita na parang namamaga ang tiyan nito. Ang tindi raw ng pagkakausog sa kanya. Sinadya ito at balak talaga siyang saktan. Ang lakas daw ng umusog sa kanya dahil may lahi itong mangkukulam. Hindi naman kami makapaniwala nun dahil isang ordinaryong binatilyo lang ang nakausap namin sa bus. Kung yun nga ang nang-usog kay Reynold. Pero ang sabi ng manggagamot ay babaeng may katandaan na raw ang umusog kay Reynold. Kaya nagtaka kami kung sino. Nang may maalala ako ng isang pasahero babae, Boss Bob. Nang bumaba kasi yung binatilyo sa bus, ay may bigla ring bumaba na medyo may katandaang babae. Nasilip ko pa noon sa bintana na nag-uusap sila ng binatilyo at napatingala pa sila sa direksyon namin. Marahil ay nanay o lola niya yung matandang babae. Hindi ko na alam. Tinawas noon si Reynold, pati na rin ako, dahil baka pati ako ay nagawa ng masama ng mga yon. Dalawang figura ang lumabas sa tawas, lalaki at babae. Mukhang magnanay daw ang mga yon. Pero bakit hindi man lang niya sinaway ang anak na namamalimos? Baka raw modus nila yung ganon para makalibre sa bus. Pero talagang si Reynold lang ang inusog ng babae at baka dahil nabatukan siya ng binatilyo kaya yun ang nakikita niya. Yun lang ang hula ko. Pero di ko alam kung papaanong nangyari na nakikita ito ni Reynold kahit wala naman ito. Nang medyo umayos na yung pakiramdam niya, nagpalipas muna kami ng Semana Santa bago kami bumalik sa Maynila. Pinagsabihan ko rin siya noon na bawas-bawasan ang pagiging masungit at seryoso. Kahit papaano, natuto naman siya sa nangyari. Nangyari pala to mga 6 years ago. Hanggang dito na lang, Boss Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko at palagi pa rin ako nag-aabang sa mga ina-upload nyong videos. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat ng mga listeners na tulad ko. Ako si Rhea, di ko tunay na pangalan. Itong story na i-share ko sa inyo ay medyo matagal na rin nangyari. Mga 10 years nang nakalipas. Nag-abroad pa ako noon at noong 2023 lang talaga ako nag-for good dito sa Pilipinas after ng pandemic. Nahiligan ko nang makinig sa mga kwento nyo. Pag nasa bahay ako at may ginagawa, ay nakikinig lang ako sa mga horror stories at di ko namamalayan na tapos na pala yung ginagawa ko. Sana lang po ay maintindihan ninyo itong pagkakakwento ko. Mga year 2014 nang magbakasyon ako dito sa Pilipinas. Nagtrabaho pala ako sa isang lugar sa Jordan. At kahit doon pa lang sa tinitirhan ko noon ay may kababalaghan na rin akong nararanasan. Pero itong sa hotel ng airport ang hindi ko rin makalimutan. Nagkaroon kasi ng delay ng flight. Nagkaaberya yung eroplanong sasakyan ko. 11 PM yung flight ko noon at nakaalis na kami ng 2 ng madaling araw. Pinatuloy muna ang lahat ng pasahero ng flight na yon sa isang hotel na malapit lang din sa airport. Meron kumuha na lang ng ibang flight at meron din namang nag-cancel. Pero pinili ko na lang maghintay since 3 hours lang naman. Na-check-in na yung bagahe namin bago mag-declare ng delayed of flight kaya hand carry lang yung daladala ko sa hotel. Nang papasok na ako sa elevator, biglang nagkagulo dahil nahimatay yung isang dalagita. Hindi ko lang sure kung anong lahi yon
pero Asian yung feature niya. Siyempre, medyo nataranta kami sa loob ng elevator. Mga 5 lang naman kami naasakay nun. Tumulong ako magbuhat sa dalagita palabas ng elevator. Pagkalabas, nagkamalay naman siya sa kanila. Pero bigla ko na lang narinig na parang umangil ito. Paglingon ko, nakita ko na pinipigilan siya ng 3 kasama niya. Nanay yata niya yon at mga kapatid. Aalis na sana ako, pero hindi ko rin matiis at bumalik ako para tumulong. Pinipigilan nila ito dahil bigla itong nagwala. Medyo nahindakutan akong napapamura sa isip nun nang makita ko yung itsura ng dalagita. Putlang-putla kasi yung mukha nito, pero parang may maiitim na ugat sa panga niya na paakyat sa pisngi. Ang hirap pa nun dahil hindi gaanong marunong magsalita at umintindi ng English yung 3. Tinatanong ko kung anong nangyari. Napahawak na rin ako sa braso ng dalagita dahil panay ang pagpupumiglas niya. Talagang malutong akong napamura noon nang maramdaman ko ang lakas niya. Papaalis pa lang daw sila noon, ayon na rin sa pagkakaintindi ko sa baliko nitong English. Tulala na raw yung anak nila. Never talk, never eat, never drink. Just quiet daw ito. At yun na nga. Nang makapasok kami sa maliit na espasyo, nawalan ito ng malay. Nang magising, bigla na lang nag-wild. Sinabi ko na maybe she was possessed. Sabihin ko sana na baka bangag, pero nahiya ako at parang hindi naman yon epekto ng droga. Dinala namin yon sa room na tinutuluyan nila. Ganoon na raw siya doon sa pinanggalingan nila, kaya daw sila umalis. Ang sabi, she's sick 3 days straight, but lab test is negative. Kaya iuwi daw nila ito para ipagamot. Napatingin pa sila sa akin noon nang banggitin ko na possessed. Hindi raw, sabi nung nanay. That can't be. Pero parang hindi rin siya kumbinsido sa sinabi. May tinawagan sila noon. At after ng 30 minutes siguro ay may dumating na isang lalaki. Akala ko nga ay asawa niya. Pero pari daw yon. Lalong nagwala yung dalagita nang hawakan siya nito sa ulo at dasalan. First time kong makasaksi noon ng sinasapian at sa ibang bansa pa. Nakakapanindig balahibo talaga. Lalo na nang magsimula ng magpaiba-iba ng boses nito at nangiinsulto na rin. Hindi ko gets yung mga sinasabi niya, pero may mga words na alam kong offensive. Umiiyak na nga noon ang mga kasama niya at di ko alam kung ano pang ginagawa ko dun sa room nila. Dapat ay umalis na ako dahil nakakakilabot yung eksena. Pinag-pray pa kami noon. Aaminin kong hindi ako palasimba at panadasal. Pero that time, memorya ko ang Our Father at ilang beses ko yun dinasal. Di na lang boses ang umiiba, pero pati na rin yung itsura ng babae. Hindi ko alam kung anong uunahin kong gawin, kung magmura ba o magdasal. Talaga kasing mapapamura ka sa takot at pagkamangha. Hindi ko ma-explain kung anong nararamdaman ko noong mga oras na yon dahil sa mga kakaibang nasasaksiyan ko. Para mo kasi siyang mapapanood sa isang TV show o pelikula. Sabi nung pare ay may entity daw na gustong sumama at umangkin sa katawan nung dalagita. Hindi siya multo o evil spirit. Nakatira daw ito malapit lang din sa tirahan nila. Baka sa puno o sa mismong bahay nila. Di ko na malayan noon na 1 hour na lang at flight ko na. Nang medyo kumalma ay nagpaalam na akong aalis na. Hindi na nga ako nakapasok sa room ko. After noon ay wala na akong naging balita kung nagamot ba yung dalagita o naiuwi sa kanila. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin yung itsura ng dalagita habang sinasapian siya. Bigla na lang kasing umitim yung mga mata nun. Yung purong itim, tapos yung mga kamay at paa niya bumabaliko pa. Sobrang putla niya talaga, pero biglang nagkulay abo yung balat niya sa muka. Kaya simula nun, natatakot na talaga akong manood ng mga kwentong may sinasapian dahil may true to life experience akong nasaksihan nun.
bumabalik sa akin yung nangyari. Ang sabi nga ng napagkwentuhan ko noon ay kung bakit ako naroon. Dapat ay umalis na raw ako agad dahil maaaring malipat sa akin ang pagsapi. Hindi ko rin alam. Nang mga oras na yon, ang naisip ko lang ay makatulong. At sana nga, tuluyan nang na-exercise ang batang yon. Maganda pa naman siya. Isa lang din ang pinagpasalamat ko na hindi sa eroplano nangyari yon. Dahil baka kung hindi, ay baka kung anong masama nang nangyari sa amin lahat. Ito lang po ang nakakatakot na experience ko sa isang hotel malapit sa airport bago umuwi ng Pilipinas. Sa mga OFWs o travelers dyan, may na-experience na rin ba kayong kababalaghan sa ibang bansa? Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Jessie. Gusto ko lang ibahagi itong kwento ko. Sa Taguig ako noon umuuwi at sa Pedro Hill, Manila naman ang trabaho. Araw-araw ay nagko-commute ako ng jeep mula Pedro Hill hanggang Pasay at mula Pasay naman hanggang FTI. Sasakay ako ng tricycle mula FTI hanggang doon sa amin sa looban. Hindi ko nababanggitin yung saktong address. Sobrang nakakapagod yung biyahe ko araw-araw. Minsan ay ginagabi pa ako sa pag-uwi dahil overtime o kung di naman ay malakas ang ulan. Minsan naman ay nag-LRT ako papuntang Pasay. Pero sobrang haba ng pila kaya nag-jeep ako. Kalaban ko naman yung traffic. Minsan nakakatulog na lang ako. May isang gabi noon na sobrang pagod ako tapos umuulan pa. Wala talagang dumadaan na sasakyan na kaliwa. Kaya naglakad na naman ako papuntang MOA dahil may pila doon ng sakayan ng jeep. Pero that time, wala ding nakapila sa kaliwa. No choice ako dahil mag-aalas 11 na. Sumakay ako ng kanan na sobrang dami namang bumabiyahe ng mga oras na yon. Yung nasakyan ko maluwag pa nga dahil iilan pa kaming pasahero. Bala ko nun bumaba na lang sa SM Bikutan at sumakay ng jeep pabalik ng FTI. Nahimbing talaga ako sa pagtulog noon dahil sa pagod at antok. Hindi ko na nga napansin kung sino-sino yung mga nakakasakay kong pasahero. Nang magising ako, malayo pa at sobrang dilim ng daan. Nalaman ko na lang na walang kuryente. May tumabi sa akin. Para siyang estudyanteng babae, tapos sa unahan sa kabilang upuan may isang lalaki at sa dulo ng parehong upuan ay isang lalaki ulit na may katandaan na. Hindi ko inaasahan at ni sa hinagap ko, hindi ko naisip na may mangyayari sa aking ganoon sa mismong araw o gabi na yon. Talagang malas ang araw na yon at na-realize kong Friday the 13th pa. Nagulat na lang ako noon nang biglang huminto yung jeep. Wala namang pumara at lalong wala namang pasaherong sasakay. Sobrang dilim pa naman ng pinaghintuan nito. Inaantok na talaga ako at medyo nawala-wala na yung espiritu ko dahil nagigising ako sa tuwing hihinto yung driver. Bigla na lang siyang nagtanong kung may bababa pa. Pero wala sa amin ang pumapara. Sa isip ko na baka inaantok na rin yung driver. Medyo matagal pa naman bago siya umalis sa lugar na hinintuan niya. Umangal na nga yung isang pasaherong lalaki. Wala naman kaming kaalam-alam kung anong nangyayari. Pero bigla ding bumusina yung driver. Para ba siyang aligaga sa pagmamaneho at panitingin sa salamin. Bigla akong natakot nun dahil baka biglang may magdeklara ng hold up. Nawala na rin yung antok ko nun. Sa awa naman ng Diyos ay wala. Ang nakapagtataka lang ay yung reaksyon ng driver tuwing nakikita ko itong nakatingin sa salamin. Para itong natatakot. Nagtaka na kami, pero hinayaan na lang namin siya dahil baka ganun lang talaga yung trip niya sa pagmamaneho. Hanggang sa maarating na kami ng SM Bikutan. Siguro na 3 hinto din kami. Doon na kami nagbabaan dahil gagarahin na raw si Manong driver.
Paalis na ako noon nang marinig kong tinawag niya ako. Agad ko naman siya nilingon at tinanong kung bakit. Tapos muli ko siyang tinanong noon kung bakit ba siya pahinto-hinto kahit wala namang pumapara. Doon ako kinilabutan sa sinagot niya. Nagtanong pa muna siya noon kung wala daw ba sa amin ang nakapansin na may sumakay na ale. Para lang daw masiguro niya kung ano ba yung nakita niya. Lalo na raw ako dahil tinabihan ako nito. Sinabi ko namang wala at yung estudyante ang alam kong katabi ko. Pero sa kabilang side ko raw ay may nakaupong ale at sobrang dikit daw noon sa akin. Kaya daw siya nagpahinto-hinto noon at nagtatanong kung may bababa para mapaalis niya yung ale. Kakaiba daw kasi ang titig noon sa akin. Sinabi ko na wala talaga akong katabing ale at iilan lang naman kaming pasaherong andoon na parehong nagbayad pa SM Bikutan. Bumakas na yung kilabot sa mukha ng driver. Saglit pa siyang natahimik at napatikhim. Sinabihan niya ako na mag-iingat ako. Kung ano man daw yung nakita niya ay mukhang wala yung maidudulot na maganda. Doon ako mas kinilabutan sa sunod niyang sinabi. Nang magbabaan na raw kami ay naamasid daw siya sa salamin. Napansin daw niyang wala akong ulo. Sa gulat at kilabot ko ay walang ano-anong natampal ko si Manong sa pisngi niya. Naalala ko kasi ang sabi ng lola ko noon na kapag may nakita daw akong taong walang ulo ay tampalin ko. At kapag naman daw ako ang nasabihan ay tampalin ko din ang nagsabi at baka na malikmata lang ito. Ipinaliwanag ko yun kay Manong driver. Agad na gumapang yung kilabot ko noon, lalo nang sinabi niyang mukhang sinusundan daw ako nung ale na parang ligaw na kaluluwa. Kung wala daw sa amin ang nakakita noon ay siguradong multo yon. Sa takot ko ay nagpaalam na ako at nagmadaling umalis doon at naghanap ng jeep pa FTI. Hindi talaga mawala sa isip ko yung kwento ni Manong driver. Hanggang sa nakasakay na ako ng jeep noon. Nakita daw niya yung ale na naatunghay sa akin. Masama raw ang titig. Napagkamalan pa ng driver na snatcher dahil sobrang dikit daw noon at parang bigla-bigla na lang manghahablot. Hindi ko tuloy lubos maisip na may nakatabi akong multo sa jeep. Akala ko pa naman noon ay may nakasakay ng hold-upper kaya pahinto-hinto ang driver para bumaba kami. Yun pala ay may tumabi na sa aking kaluluwa. Bigla kong naisip na baka kung anong gawin sa akin ang sinasabing ale ng driver. Hindi ko alam ang gagawin noon. Talagang kinikilabutan ako habang naglalakad papasok sa inuupahan ko. Pagdating ng bahay ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at sinunog ko yung suot kong damit nung araw na yon. Nagdasal din ako ng taimtim na walang mangyaring masama sa akin. Kung totoo man yung paniniwala tungkol sa Friday the 13th at sa nakita ng driver na wala akong ulo, ipinagdasal ko yon. Buti na lang at Sabado kinabukasan. Hindi ako lumabas ng bahay na yon. Nang dumating ang Lunes, kinuwento ko yun sa ka-office mate ko, yung nangyari sa akin sa jeep. Actually, wala naman talagang nangyari sa akin, pero ang creepy pa rin ng pagkakakwento ni Manong driver. Kinilabutan din nga daw siya nang marinig yon. Buti raw at walang masamang nangyari sa akin. Nakalimutan ko na daw siguro na death anniversary ng kaibigan naming nasagasaan ng isang jeep. Pero imposible naman kako na siya yon. Ang sabi kasi ng driver, masama ang titig sa akin nung ale. Ale, so medyo matanda yung nakita niya at hindi kaedad ko. Kung sino man yon, sana tahimik na yung kaluluwa niya. 2 weeks later, ay lumipat na ako ng boarding house malapit sa pinapasukan kong trabaho. Hanggang dito na lang po ang kwento. Sana ay naintindihan nyo kahit medyo magulo. Hanggang ngayon kasi ay naguguluhan pa rin ako sa nangyaring yon. Kung totoo ba o pinagtripan lang ako ng driver. Pero base na rin sa mga narinig kong kwento sa iba't ibang channels tulad ng sa inyo, malamang sa malamang ay may katotohanan sa kababalaghang nangyari.
Hello po sa inyo, Sir Bob. Ako po si Kyla, isa sa mga silent listeners nyo. Itong karanasang ibabahagi ko ay nangyari nung minsang nagpunta ako ng Iloilo. Taga-Kalibo Aklan po pala ako at may dinalaw akong isang kaibigan sa Western Visayas Medical Center. Hindi ko na po pahabain ang kwento. Nang sumakay ako ng jeep galing Tambak Terminal noon, ay may nakatabi akong isang matandang babae. Hindi sa nanlalait ako, Sir Bob. Pero sa totoo lang at walang halong biro, malansa na mabaho na masangsang. Hindi ko ma-explain yung amoy ng matandang yon. As in kahit naka-face mask ako, napatakip pa rin ako ng ilong. Nanonood kasi yung amoy niya. Kahit yung mga kasakayan namin noon ay umiiwas ang tingin sa kanya at nagtatakip din ng ilong. Ako pa kayang mismong katabi niya? Langhap saklap talaga. Nang buwaba ako ng jeep sa Haro Plaza at nag-aabang ng jeep papuntang ospital, ay napansin kong andoon din yung matanda sa di kalayuan sa may bandang kanan ko. Nang may dumaang jeep, nauna akong sumakay. Akala ko ay ibang rutang pupuntahan niya. Pero nadismaya talaga ako nang tumabi ulit sa akin yung matandang yon. Ayokong mag-isip ng kung ano at pangit nun, pero hindi ko maiwasan talaga dahil nakakasulasok yung amoy niya. Hindi ko lang sure, baka may dala siyang anything na mabaho sa bag niya. Basta ayokong makatabi siya nun o makasakayan man lang. Nakahinga lang ako ng maluwag nang maarating na ng ospital. Sa isip ko ay makaamoy na ako ng ibang hangin, yung mas sariwa. Tanghaling tapat yun, pero mahangin sa labas, kaya maluwag talaga sa paghinga, lalo na at galing ka sa sitwasyong pigil mo yung paghinga mo. Pagpasok ko ng gate, agad ako naghanap ng banyo, tapos ay hinanap ko na rin yung room ng friend ko. Sa gulat ko noon, Sir Bob, bigla ko na lang naasalubong yung matanda. Mahina pa akong napamura. Yung parang sinusundan niya ako na parang hindi. Coincidence ba? Pero sobrang nakapagtataka talaga na sa iisang lugar lang pala ang pakay namin. Nakita ko siyang huminto sa waiting area. Maraming tao doon dahil doon nag-iintay ng numero. Hinayaan ko na lang yon at tumuloy na ako sa kinaroroonan ng kaibigan ko. Nalaman kong wala pala ito sa room at andoon sa public ward. Lahat ng bagong opera o operahan pa lang ay doon nilalagay. Nagpapagaling na noon sa operasyon yung kaibigan ko. Habang nagkukwentuhan kami, bigla akong napalingon. Pakiramdam ko ay may naatingin sa akin at hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa isip ko yung imahe ng matanda. Paglingon ko nga ay nakita kong naatayo doon sa may di kalayuan at naatingin sa kinaroroonan ko. Agad akong napaiwas ng tingin at mahinang nagmura. Tinanong naman ako ng kaibigan ko kung napapaano daw ako. Panitanong ko sa sarili ko kung sinusundan ba niya ako o may pasyente rin siya sa lugar na yon. Ang creepy na kasi ng pakiramdam na bigla ko na lang itong nakikita. Nang muli ko namang lingunin ay nawala na. Dumating noon yung kapatid ng kaibigan ko na nagpaalam munang uuwi. Dalawa kami nung magbabantay sa kanya. Nagdala lang ako ng jacket. Akala ko ay may maayos kaming mapupwestuhan. Yun pala ay sa sahig kami matutulog. Buti na lang at may mga karton na pangsapin. Nawala na sa isip ko yung matanda. Nagpaalam muna ako na maghahapunan dahil nakakain na rin naman yung kapatid niya. Doon na lang ako kumain sa may Mang Inasal malapit sa ospital. Palabas na ako nang parang may maliit na mall na yon o gusali na puros kainan. Nang magulat ako sa nabungaran ko. Yung matanda andoon sa harapan ng exit, nakatayo at nakatingin sa akin. Hindi na ako nakatiis nun. Binati ko siya at tinanong kung may kailangan ba siya kasi napansin kong palagi siyang nakatingin sa akin at palagi na lang din kaming nagkakasalubong. Matalim niya akong tinapunan ng tingin sabay talikod. Basta bigla na lang siyang umalis. Nagulat naman ako sa reaksyon niya na parang may galit siya sa akin. Nalanghap ko pa noon yung iniwan niyang lansa sa lugar na yon. Akala ko yun na yung huling pagkikita namin
Pero kinabukasan, nakasakayan ko na naman ito sa jeep paharo. Ganoon pa rin patambak. Hindi ko na ito pinansin, pero napapatingin ako dito at nahuhuli kong titig na titig ito sa akin. Panay puwera aswang ako noon, puwera usog, dahil nakakaramdam na ako ng kakaiba sa matanda. Nang kapain ko ang langis ko sa bag na dala ko, lalo akong nangilabot sa matanda. Kasi kumukulo yung langis at tatapon na ngayon sa bag ko. Siguro ay naramdaman nitong may dala akong pangontra, kaya hindi nito nagawa ang balak sa akin kung meron man. Kung wala, ay bakit niya ako sinusundan? Pero naalala ko, sa bus pa lang noon papunta sa Tambak, may isang matandang nakasagi sa akin na ginantihan ko rin ng pagsagi. Nakaugalian ko na yon. Pangontra kasi yon sa mga may balak mga aswang. Hindi ko lang sure kung siya yon. Nagalit siguro sa ginawa kong pagbaliksagi sa kanya. Isa pa, siguro naamoy niya yung langis na natapon. Mainit kasi yon sa pakiramdam nila. Sigurado na akong aswang yon. Nang pagbaba ko sa sakayan ng tricycle ay naasunod pa rin siya sa akin. Gustong alamin yung tirahan ko. Ang ginawa ko, niligaw ko siya. Pumasok muna ako ng Gaisano, naggalagala, saka ako umuwi. Sinabi ko sa nanay ko yung tungkol sa matanda. Hayaan ko na raw at magsusunog siya ng goma at kamangyan. Ayun, buti at hindi na ako nasundan hanggang sa bahay namin. Ito lang po muna ang kwento ko, sir. Na-enjoy ko talagang makinig ng iba't ibang horror stories nyo, sir. Kaya tuloy-tuloy lang po.